July 2022 to June 10, 2025, we filed over 11,557 bills and 2,393 resolutions, passed 1,565 measures, and enacted 287 national and local laws. Across 188 session days, we processed an average of 29 measures a day. But let me be clear, this is not about volume. This is about value. Nasaksihan ng publiko ang pinakaproduktibong kamara sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa ilalim ng pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez na ipamalas yan sa kanilang record-breaking legislative productivity sa 19th Congress. Halos 700 panukalang batas din ang kanilang naipasa sa ikatlo at huling pagbasa. Aprobado rin ang 27 Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC priority measures, habang 61 sa 64 na Common Legislative Agenda o CLA bills ang kanilang naipasa. Itong paramihan ng batas, ang tanong may silbi ba sa tao? And I say with conviction, yes, these laws mattered. These laws made lives better. Iisa ang naging direksyon ng ating mga mambabatas, ang magsilbi ng tapat, mabilis, may malasakit at may puso para sa bawat Pilipino. I, Martin Gomez Romualdez, of the 1st District of Leyte, having been elected as Speaker of the House of Representatives. Sa pagbubukas ng 19th Congress noong July 25, 2022, formal na nahalal bilang House Speaker si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. We will work together to ensure that the House of Representatives truly embodies the will of the people, and with unity of purpose, there is nothing that we cannot do. Bitbit niya ang panawagan ng pagkakaisa, patas at maayos na paglilingkod at responsableng pamumuno. Isang kongresong nakikinig, gumagawa ng aksyon at nagseserbisyo para sa lahat ang naging unang hakbang ng liderato ng Kamara tungo sa mas produktibo at makabuluhang yugto. Sa ilalim ng 19th Congress, sa halos 300 batas na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., 33 sa mga ito ay bahagi ng priority bills. Sa sektor ng agrikultura, kabilang sa mga naisabatas ang New Agrarian Emancipation Act, Anti-Agricultural Economic Sabotage Act at Philippine Salt Industry Development Act. Sa adhikaing, hubugin ang kinabukasan ng kabataan mula sa silid-aralan hanggang sa trabaho, pagtutuunan din ang sektor ng edukasyon. Nariyan ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL Act, Enterprise-Based Education and Training o EBET Framework Act, Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program Act, No Permit No Exam Prohibition Act, Basic Education, Mental Health and Well-Being Promotion Act at Trabaho para sa Bayan Act. Para mapalawak ang oportunidad sa negosyo at gawing mas accessible ang tax compliance, naisabatas ang Create More Act, Ease of Paying Taxes Act, Value Added Tax o VAT on Digital Services Law, New Government Procurement Act at Maharlika Investment Fund Act. Sa panahon ng makabagong teknolohiya at pagbibigay seguridad sa digital age, aprobado rin ang Internet Transactions Act of 2023 at SIM Registration Act. Kasama rin ang Philippine Maritime Zones Act, Philippine Archipelagic Sea Lanes Act at Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act para protektahan ang soberanya at teritoryo ng bansa sa dagat man o lupa. Ipinagtibay din ang pagtulong at pagseserbisyo sa iba't ibang sektor upang mabago at mapaunlad ang buhay ng bawat Pilipino. Patunay na dito
ang Rationalizing the Veterans Disability Pension Act of 2023 at Magna Carta of Filipino Seafarers. Our accomplishments reflect our proactive stance in catering to the needs of the people by passing this much-needed legislation that are tuned to the Philippine Development Plan and the 8-point socio-economic agenda under the medium-term fiscal framework of the President. Bukod sa paggawa ng mga mahahalagang batas na nakasentro sa pagtugon sa pangangailangan ng taong bayan, aktibo rin ang Kamara sa paglapit ng mga makabuluhan at komprehensibong serbisyo at programa. Milyong-milyong Pilipino ang nakinabang sa bagong Pilipinas Servicio Fair o BPSF, kung saan direktang dinala sa iba't ibang sulok ng bansa ang mga serbisyo ng pamahalaan, gaya na lang ng livelihood projects, social services, medical and dental services, passport applications, trade fair at iba pa. Nabigyan din ng agarang tulong pinansyal at suporta ang mga magsasaka sa pamamagitan ng Farmers Assistance for Recovery and Modernization of Farm Program. Pinangunahan naman ni Speaker Romualdez ang paglulunsad ng ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP Mall Tour sa ilang mall sa Metro Manila. Nakapamahagi rin ng mga bigas sa mga benepisyaryo sa ilalim ng Cash Assistance and Rice Distribution o CARD Program. Mayroong ding Startup, Investments, Business Opportunity and Livelihood o SIBOL Program na nagbibigay ng pinansyal na tulong sa mga maliliit na negosyante at individual na nais magsimula ng negosyo. Sa ilalim ng Integrated Scholarship and Incentives Program o ISIP for the Youth Program, nakatanggap ng financial aid ang mga mag-aaral na kapos sa buhay upang makapagtapos at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Pinaglaanan din ng pondo ang pagpapatayo ng mga pasilidad para magbigay ng dekalidad na serbisyong medikal. Ilan sa mga ito ang Governor Benjamin T. Romualdez Cancer Center sa Ospital ng Maynila at ang Mega Hemodialysis Legacy Building sa National Kidney and Transplant Institute. Paglulunsad ng malawakang relief at rehabilitation program na Tabang Bicol, Tindog, Oragon upang suportahan ang mga komunidad sa Bicol Region na sinalanta ng magkakasunod na bagyong Christine, Karina at Super Typhoon Pipito. Sinuportahan ng Kamara ang pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng Administrasyong Marcos para tugunan ang kakulangan sa pabahay at mabigyan ng masislungan ang mga pamilyang Pilipino at ang pag-turnover ng mga solar-powered pump irrigation project sa ilang lugar tulad ng Sariaya, Quezon at Arayat, Pampanga. We have reiterated our relentless fight against criminal activities, particularly in the operation of illegitimate Philippine offshore gaming operators, which undermines the integrity of our legal and regulatory framework. We are also looking into the illegal drug trade to intensify our campaign against the proliferation of these substances. Ginampanan din ng mababang kapulungan ang isa pa nilang mahalagang tungkulin, imbestigahan ang mga maiinit na issue sa bansa, buong tapang nilang hidarap at siniyasat ang mga anomalya. Dito, nabuo ang Quad Committee na kinabibilangan ng Committees on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights, at Public Accounts. Dito, inimbestigahan ang illegal Philippine Offshore Gaming Operations o POGO, money laundering, madugong kampanya laban sa illegal na droga at umano'y extrajudicial killings o EJ case noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsagawa rin ng serya ng pagdinig ang House Committees on Public Order and Safety, Public Information at Information and Communications Technology o TRI Committee para matugunan ang paglaganap ng fake news, misinformation at disinformation sa bansa kung saan humigit kumulang 40 vloggers at social media influencers ang inimbitahan. Samantala, layo ng Quinta Committee o Murang Pagkain Super Committee
na binubuo ng Ways and Means, Trade and Industry, Agriculture and Food, Social Services at Special Committee on Food Security na tuldukan ang smuggling at price manipulation ng mga pangunahing bilihin at para makamit ang food at nutrition security sa bansa. Binusisi rin ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang umano'y maling paggamit ng Confidential at Intelligence Funds o CIF ng Office of the Vice President at Department of Education. These committees help restore public trust, proving that transparency, efficiency, and compassion can coexist with lawmaking. Ang Kamara, sa ilalim ng pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez, ay naging haligi ng integridad, inobasyon at positibong resulta. Ang kanilang mga napagtagumpayan ay hindi lang isang hakbang, kundi legasiya ng epektibong pamumuno na nagpapakita ng isang matatag at inklusibong bansa sa ilalim ng bagong Pilipinas. My colleagues, you were not merely lawmakers, you were architects of progress. To the Filipino people, your voice echoed in these halls. Your dreams shaped our agenda. To the incoming 20th Congress, we leave you a house not broken, but blazing a trail, not adrift, but anchored in results. We did not just write laws, we wrote a better future. We did not just pass bills, we passed the test of leadership. This is the 19th Congress. This is your House of the People. And this is what good governance looks like. Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Mabuhay ang Kongreso! Maraming salamat po! Simon Ong, para sa SONA 2025.